Huwag na huwag kang magse-celebrate ng Valentine's Day. Ano ang nakatagong sikreto ng karumal-dumal at malagim na katotohanan patungkol sa Valentine's Day? Ang fiestang ito ay tinatawag nila Lupercalia. Itong si born-again pastor si G. David na nangungopya naman ng tuligsa sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo kahit kay Eliseo Soriano. Pero matagal na itong nabasted mga kapatid dahil sinagot. At muli nating sasagutin dahil ano daw ang Valentine's Day pagdiriwang ng mga pagano. Ang piyesta daw ng Valentine's Day ay tinatawag na Lupercalia. Galing sa mga pagano. Pero galing din sa bibig niya, yun talaga ang makita natin pag ang kasinungalingan ay inihayag, abay, magkukontrahan. Dahil galing sa bibig niya, ang kapistahan ng mga pagano, pinalitan. Paano nagiging galing kung ito'y pinalitan? Ngayon ang question, paano ito ngayon, Pastor, naging Valentine's? Pagdating po ng 14th century, idinedicate po kay Saint Valentine bilang pag-alaala sa isang santo na si Valentine. Kaya po itong Lupercalia ay napalitan po ng tawag na Valentine's Day. O napalitan. Pagkatapos, ang unang pahayag, nakita nyo ba ang nabuking na kasinungalingan? Galing. Meron bang galing? Pagkatapos, pinalitan pala. Dito pa lang, nagkontrahan na ang kanyang deliberation na galing sa mga pagano, pagkatapos pinalitan daw. Nagkontrahan na. Ito ang banat na kinopya din nitong si G. David galing sa iba pa mga anti-katoliko. Huwag na huwag kang magse-celebrate ng Valentine's Day. Kung letra por letra ang gusto nila, dapat mabasa sa Biblia. O sige nga, sakyan natin ang kanilang sola scriptura. Saan sa Biblia na bawal ang pag-celebrate ng Valentine's Day? At kung para sa kanila, Biblia lang ang batayan, saan sa Biblia na ang Valentine's Day ay galing sa mga pagano? Ibig sabihin mga kapatid, gumagamit sila ng history. Ngunit yung history, ginawang katawa-tawang story. Pero, dapat sagutin natin dahil ang kasinungalingan, pag ito'y inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Imagine, eto, ang Valentine's Day galing daw sa pagano? Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Sa video na ito ay malalaman Yan. Kung ikaw ay Kristiyano, galing sa Biblia ang pananampalataya mo, sila'y sola scriptura. Ngayon ang tanong, saan mabasa sa Biblia na ang Kristiyano galing sa Biblia ang aral mo? Kung letra por letra, wala naman tayo mabasa na ang Kristiyano dapat ang kanyang aral ay galing sa Biblia. Bagkus, sa katotohanan mga kapatid, dapat ang iglesia ang magturo. Kailan ba nangyari na bibili ka lang ng mga aklat sa batas natin, sa saligang batas, pagkatapos magiging abogado ka na? Ganun ba? Wala na magturo, magbasa ka lang? Kaya nga, Lucas Kapitulo 10:16, andi tatanggap sa iglesia, sa mga apostol, sa mga alagad ni Jesus, din tatanggap sa kaniya. Kaya mali po ang sinabing, dapat ang aral ay nakabatay lang sa Biblia. Bakit? Kung nakabatay lang sa Biblia at sabi niya na ang Valentine's ay galing sa pagano, sige nga, bago tayo pupunta sa history, saan sa Biblia na ang Valentine's Day galing sa pagano? Wala. Sige. Dahil wala, at di talaga yan, mangangamuti talaga sila dahil wala yan. Sige, punta tayo sa history. Dahil sisilipin natin ang history. Dito natin makita kung gaano
ikinakalat ang kasinungalingan laban sa simbahang Katoliko nito mga pastor ng born again, lalo na ni si G. David, no? Na imagine, sa paganismo daw, at dami ng mga pastor na nagsabi dito na sa paganismo daw ang Valentine's Day. At imbinto lang daw ito, wala sa Biblia, kaya di dapat paniniwalaan. So, eto palagi mga kapatid ang marinig nating akusasyon, hindi lang ni C.G. David, kundi sa iba pa mga born-again pastor. Pero ito din ang tuligsa ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo at lalo na kay Eliseo Soriano na sinasabi nila, paano magiging gawang Kristiyano etong pagdiriwang ninyo ng Valentine's Day? Saan yan makikita sa Biblia yung Valentine's Day? Yun talaga ang kanilang gusto. No? Dapat makita yan sa Biblia. Salitang Valentine's Day. Pag di makita, di paniniwala. Bakit? Yung dala mong Biblia, may mabasa ba sa loob na Biblia ang salitang Biblia o Bible? Maliban sa ibang version, kung King James Version ang dinadala mo, wala naman. Ba't naniniwala ka ng Biblia? Kung hindi mabasa sa loob ng Biblia na may chapter and verses, di dapat paniniwalaan. At maliban yan, ginagamit pa nila. Bakit kayo mga Katoliko may Kupido? Bakit? Aral ba yan? Mag-research muna kayo. Aral ba ng simbahang Katoliko na pag Valentine's Day, dapat meron ding Kupido? Contaminated yan na aral at tandaan niyo, hindi yan sa simbahang Katoliko. Galing yan sa mga ninono ninyong mga protestante ang nagpauso sa Kupido, hindi ang Katoliko. Wala kayo makita na aral na itinuturo ng simbahang Katoliko ang kaugnay kay Kupido dahil paganong Diyos-Diyosan yan. Oh. At sabi nila, yung pagdiriwang ng Valentine's Day ay ipinasya lamang noong taong 496 Anno Domini. So ibig sabihin, alam nila ang history. Kung alam nila ang history na taong 496 Anno Domini, so diyan pa lang makita na ang Katoliko'y napakalapit sa early Christians. 496, nag-exist na ang simbahang Katoliko, ngunit ni isang protestante wala pa. Dahil 1517, si Martin Luther humihiwalay sa simbahang Katoliko, nagtatag ng Lutheran Church, wala pa ang ibang mga nagsusulpotang mga sikta, 1522. Oh, kailan lang yung mga born again? Lalo na yung inaniba ni C.G. kung saan naging pastor si C.G. David, di ba ma? Oh. At mag-research din sila kahit na si Eliseo Soriano noon, mga ministro ni Felix Manalo, di ba Santo Papa lang ng simbahang Katoliko na si Papa Galesius I na ginawang Kristiyanong ritual. Ang pagdirewang ng mga pagano, mali. Wala kayong mabasa sa history. Kundi malinaw ang nasa history. Anong sabi ni C.G. David na isang born again? Sabi niya, pinalitan. Kung pinalitan, ibig sabihin, hindi galing. Di ba ba? Oh, meron bang, eto. Ngayon ang question, paano ito ngayon pastor naging Valentine's? Pagdating po ng 14th century, idinedicate po kay Saint Valentine bilang pag-alaala sa isang santo na si Valentine. Kaya po itong Lupercalia ay napalitan po ng tawag na Valentine's Day. Oh, yon ang imbentong story niya na yung Lupercalia napalitan daw ng Valentine's Day. Oh, kaya bakit imbento? Galing sa pagano. Pinalitan nga para matigil yung paganismo ng Kristyanismong pagdiriwang. Ibig sabihin, nang napalitan, hindi natalo ang paganismo. Pero hindi ibig sabihin, meron bang pagano nagdiwang sa kapistahan ni Santo Valentino? Meron ba? Wala.
Tuloy natin si G. David. mo kung ano ang nakatagong sikreto. Oh, so ano ang nakatago talagang kasinungalingan nitong ikinakalat ng mga pastor tulad nito mga kapatid na nagsasabing ang Valentine's Day ay galing sa pagano. At tandaan natin mga kapatid, kung mag-research lang sada sila, mali ang sinasabi ng iba na ang Valentine's Day ay isang paganismong pagdiriwang. Bakit? Wala namang pagano na nagdiwang ng Valentine's Day. Tama na pinalitan yung kanilang pagdiriwang. Kaya, di ibig sabihin na kung pinalitan, galing na sa mga pagano. Dahil ang tunay na Valentine's Day, mga kapatid, para sa simbahang Katoliko, yun ay araw na paggunita natin ni Santo Valentino. Sino po ba si Santo Valentino? Siya ay isang unang Kristiyanong pare at naging santo, naging martir sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na Valentine's Day para sa simbahang Katoliko, yon ay araw ng paggunita ni Santo Valentino, isang unang Kristiyanong pare na naging martir sa ating pananampalataya. Silipin natin ang nakasulat, kaya research naman pag may time bago magtuligsa sa ating pananampalataya. Silipin natin ang nakasulat sa tinatawag na Dictionary of Christianity, page 278. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Saint Valentine of Rome, which indicated he was imprisoned for performing weddings for soldiers who were forbidden to marry and for ministering Christians who were persecuted under the Roman Empire. Yun ang mabasa natin sa history. So, yan ay ginawa ni Santo Valentino, yung pag-celebrate ng misa, pagkasal, sa kabila na mahigpit na ipinagbabawal talaga mga kapatid sa paganong emperador ng Roma noon. Before the conversion, paganong emperador noon, paganong emperador, mahigpit talaga na ipinagbabawal yung pag-aasawa ng mga sundalo. Yun ang patakaran ng emperador na pagano sa Roma noon. Pero itong si Santo Valentino, nilabag niya ang kautusan ng paganong emperador. Kahit pa na ang paganong emperador ay nagbabawal, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aasawa, sekreto siya na ikinakasal niya yung mga sundalong Romano na nagiging Kristiyano na may mga minamahal. So, yan ang dahilan kung bakit pinaaresto siya. At hindi lang pinaaresto, pinapugutan talaga ng ulo at nagiging martir, nagiging bayani sa pananampalataya. Kaya, kung susuriin natin mabuti, yun lang naman talaga ang naging araw ng kapistahan ng simbahang Katoliko, ang pagdiriwang sa kapistahan ni Santo Valentino. Pero tingnan niyo ang kasaysayan. Dahil pinagdiwang yan ng simbahang Katoliko at pinagpalitan yung paganong pagdiriwang noon, alam niyo ba na sa kasaysayan, yung mga protestante noon, yung mga protestante pinapauso lamang nila na ang Valentine's Day sa 19th century sa Amerika mga kapatid, na ang Valentine's Day ay sa simbahang Katoliko para sa paggunita kay Santo Valentino,
pinauso yan ng mga Amerikanong protestante na ito'y magiging pagdiriwang para sa mga kasintahan. Samantalang ito namang mga grupo tulad sa kay Pastor C.G. David, iba pang mga kulto dito sa Pilipinas, mga kapatid, no? Na tera ng tera, kasama na yung dating daan, yung 70 Adventist, Iglesia ni Cristo, iba pa, ay talagang taliwas ang kanilang interpretasyon sa Valentine's Day. At iginiit na ito'y sa pagano at ang doktrina ng simbahang Katoliko ay galing daw sa mga pagano tulad sa sinabi ni C.G. David. Ang tanong, sa pagano ba nagmula ang Valentine's Day? Sa pagano ba? Okay. Inaanyayahan natin si C.G. David. Nasa Wikipedia, tingnan mo. Anong mabasa sa Wikipedia? Bigay nating link. Ito. Tingnan nyo. There is no evidence of any link between Saint Valentine's Day and the rites of the ancient Roman festival, despite many claims by many authors. O, yun. Isa na si G. David. Booking kayo. Di po ba? Nasa Wikipedia lang yan. Napakalinaw po. Online encyclopedia source na ang Wikipedia, kahit pa daw na may mga author at may mga pastor tulad nitong si G. David na nagsasabi na iniugnay yung Valentine's Day sa paganismo, mga kapatid. Abay, ano daw kung i-research nilang mabuti, walang anumang koneksyon ang Valentine's Day kahit sa anumang paganong selebrasyon ng mga paganong Romano noon sa piyestang tinatawag niyang Lupercalia. Research naman pag may time, ha? Saka, paanong maiugnay, mga kapatid, sa paganong selebrasyon na tinatawag na Lupercalia ang ating pagdiriwang? Pinagbabawal sa simbahang Katoliko noong 5th century, yaong panahong legal ang Kristyanismo sa imperyo ng Roma. Kung tingnan nga natin balikan natin ang Wikipedia, ha? Wikipedia. Ito ang mabasa natin. Kaya research naman pag may time. Ito, ha? Ang mabasa natin. Celebrated at the idea of February 15, Lupercalia was a fertility festival dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture, as well as the Roman founders Romulus and Remus. So sa panahon ding iyon, mga kapatid, dinideklara ito ni Pope Gelasius bilang araw na paggunita ni Santo Valentino tuwing ika-14 ng Pebrero. At ang layunin nito upang mawala, upang mapalitan, upang mabura yung paganong fertility o festival na tinatawag na Lupercalia. Take note, idineklara, isilibra tuwing ika-Pebrero 14 po. Tuwing kailan po ba isinisilibra ang piyesta ng mga pagano na tinatawag na Lupercalia? Sa Pebrero 14 po ba? Hindi. Kung tignan natin ang kasaysayan, balikan natin ang Wikipedia. Ito mabasa natin sa Wikipedia, mga kapatid. Lupercalia survived the initial rise of Christianity and but was outlawed. At it was deemed unchristian at the end of the 5th century when Pope Gelasius declared February 14, St. Valentine's Day. So anong mabasa diyan? Diyan pa lang,
makita na natin na natalo ng Kristyanismo ang paganismo. At tuwing Pebrero 15, ang pitsa ng pagdiriwang hindi tugma sa Valentine's Day ang pagano dahil tuwing Pebrero 15 sila. Samantalang ang Valentine's Day natin tuwing Pebrero 14. Di po ba? Tuloy natin si G. David. Karumal-dumal at malagim na katotohanan Karumal-dumal umano at malagim na katotohanan kung ang naghayag ay nag-research, dun lang kumuha sa anti-Catholic na source. patungkol sa Valentine's Day. Ngayon, alamin natin kung saan nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay nagsimula sa isang pagan celebration. Ang fiestang ito ay tinatawag nila Lupercalia. Ang Lupercalia ay isa pong ancient Roman festival na sineselebrate tuwing February 13, 14, and 15. Nasa gitna po yung February 14, so 3 araw po ito. So napansin nyo ba mga kapatid, 3 araw i-celebrate? Sa 15 lang yan. Sige, saan mabasa na February 13, 14, 15 yung celebration na yan? At maliban dyan, sa February 14, kaya nga, nang idineklara, totally nawala sila. Ibig sabihin, natalo ang paganismong pagdiriwang sa pagdiriwang ayon sa Kristyanismo. Kaya, kung may common sense sila, sasabihin nila na ang Valentine's Day, pagdiriwang ng mga pagano, sige nga, sino na mga pagano ang nagdiriwang sa kapistahan ni Santo Valentino? Di po ba pagano ang nagpatay ni Santo Valentino? Pagkatapos, alang naman, ipagdiwang nila. Natural na ang simbahan ang magdiwang niyan dahil si Santo Valentino ay bayani, martir sa ating pananampalataya. Ganun ba kababaw ang komprehensyon nila? Tuloy natin. Isa po itong karumal-dumal na festival, napaka-bayolente at madugong festival. Sige nga. Kailan nangyari na ang St. Valentine's, yung Valentine's Day, ay nagiging madugong kapistahan at karumal-dumal? May napansin ba kayo na meron siyang tinakitang batayan na source na galing lang mismo sa daming satsat niya, wala namang ipinakitang source, di ba? Sabi mong hindi na talaga siya makatao. Una sa lahat, meron po silang fiesta na sinasamba tuwing celebration ng Lupercalia. Sige nga. Dahil ginamit si Lupercalia, mga kapatid, ibig sabihin, gumagamit talaga siya ng history. Yeah? So kung gumagamit siya ng history, okay, sino na Kristiyano ang nagdiwang ng Lupercalia? Wala namang mabasa. Kaya nga, itong mga pastor na ito na mahilig talagang umaatake sa ating pananampalataya, takot sa talakayan na harapan. Dahil butata talaga sila. Napansin nyo, wala namang pinagbatayan kung anong source na ipakita niya. Dagdipindi lang sa mga inosente na mapaniwala at matangay niya. Okay, tuloy natin. At ang pangalan po ng Diyos-Diyosan nila, si Lupercus, the Roman god Lupercus. Alam naman the Roman god Lupercus. Kung ang mga Kristiyano ay sumasamba na kay Lupercus, kung mga Kristiyano tanong, saan mabasa sa history na ang mga Kristiyano sumamba kay Lupercus? Saan mabasa sa history na ang mga Katoliko ipinagdiwang ang kapistahan ni Lupercus? Saan? Sige nga, si G. David, wala siya mapakita niyan. Sigurado akong butata talaga siya sa tanong na yan. po natin na tayong mga Kristiyano na malaking kasalanan sa Diyos na tunay. So tayong mga Kristiyano, andali na mag-angkin na Kristiyano. At alam ko na may video kasing narinig
na panood ko na sabi niya na galing siya sa simbahang Katoliko, ngunit di niya alam ang pananampalatayang Katoliko noon. So, sino ang katuparan ngayon sa unang Juan 2:18-19? Nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Di ba? Okay, tuloy natin. na magkaroon ng ibang Diyos or Diyos-Diyosan according to Bible in the book of Exodus chapter 20 verse 3-6. Babasahin So, ayun. Balik-balik at paulit-ulit na lang ang paggamit nila sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Wala naman tayong total, Diyos-Diyosan, idol. Tingnan mo naman ang definition ng idol. Sa Webster's Dictionary, idol is any representation of a false god. Tanong, si Santo Valentino ba na isang santo, kinikilala ba ng simbahang Katoliko na Diyos? Kung siya kinikilala na Diyos, ibig sabihin, tao siya. Pagkatapos kinikilala siya na Diyos, yun ang idolatre. Pero hindi, iba. Siya ay tao na naging santo, hindi tao na naging Diyos. Kaya, sablay na naman ang atake nila dito. lang na mabilis. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Oh, wala tayong tutol sa huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan dahil malinaw yan sa Harper's Bible Dictionary, page 567. Anong sabi? All idols are images but not all religious images are idols. Gayon, kung bawal ang paggawa ng imahe o larawan ng mga santo, ang tanong diyan, bakit ang Diyos nag-utos, Exodo 25, 19, 20, 22, na magawa ng larawan ng mga anghel? Bakit ang templo ng Diyos, Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17, 22, ay may larawan ng mga kerubin? Aber. So, kaya, hindi yan Diyos-Diyosan. Dahil, pinahintulot yan ng Diyos. Sa Biblia, may 2 ore ng larawan. May 2 ore ng monumento. Kaya nga, kung tignan ninyo, Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, pinagiba ng Diyos ang mga imahe ng mga Diyos-Diyosan, winasak, sinunog. Pero nang nakita ni Propeta Josnias yung monumento, nagtanong siya, kaninong monumento yan? Sabi ng mga tao, monumento yan ng propeta. Anong sabi ni Propeta Josnias? Huwag nyo yang galawin. So, ibig sabihin, hindi lahat na mga larawan ay ipinagbabawal. Tuloy natin. Nyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Ngayon, Pastor, ang tanong, paano naging karumal-dumal ito? Wala tayong tutol sa mga Diyos-Diyosan, no? Dahil alam naman natin na ipinagbabawal talaga yan sa Biblia. Pero, ang tanong, lahat ba na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? Kaya nga, walang pastor ng born again na haharap talaga ng talakayan kaugnay dito, lalo na sa kampo nila ni si G. David. Yeah? Bakit? Dahil alam niya na paghaharap sila ng talakayan kaugnay sa mga sagradong imahen at mga Diyos-Diyosan, talagang butata sila, baka maiwanan sila sa mga nauto nila. No? Kaya ayaw nilang haharap talaga. Okay, tuloy natin. Sa pamamagitan ng pagsaba nila kay Lupercus, ganito yan. Ang Diyos-Diyosang si Lupercus ay inaalayan nila ng mga aso at kambing. At so, ngayon, kung si Lupercus, inaalaya ng mga aso at kambing. Kailan ba nangyari na si Santo Valentino inaalayan ng mga Kristiyano ng aso at kambing? Ha? Kung iniugnay talaga, nakita naman natin sa kasaysayan, mga kapatid. Dito pa lang sa kasaysayan, sa history na walang kaugnayan ang pagdiriwang ng walang ebidensya may ipakita na may kaugnayan daw, dito pa lang, wala na.
makita natin na butatan na sila. Ito, there is no evidence of any link between St. Valentine's Day and the rite of the ancient Roman festival despite many claims by many authors. Kasi, pagkatapos, iginiit nila na may kaugnayan talaga. Kaya, dapat research naman pag may time. Lalo na pag ito ang paksa na gusto niyang patunayan na ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay sa pagano, napakaganda yung paksa. Welcome yan. Pero, di ako haharap ng online. Gusto ko talaga harapan. Oh, harapan na talakayan. Mas mabuti yung harapan. Napansin nyo ba yung harapan namin ni Ustads Baser Sakageng ng Muslim? Oh, yun. Makita niya talaga ang ginamit nating ebidensya. Mabasa niya. Oh, sabi niya, di po ba? Pinutol ko daw. O di, pinabasa ng moderator. Eh di, booking siya. Ang sabi niya, moderator, paki-explain naman. Oh, anong ruling ng moderator? Hindi yan papel ng moderator na ang moderator mag-explain sa kanyang binasa na ebidensya. Okay. To make his message known